Tara, samahan niyo ko sa isang paglalakbay sa puso ng Pilipinas. Ating tuklasin ang napakayaman at makulay na kontemporanyong sining ng mga isla ng Visayas. Pag sinabi kasing Visayas, ang unang pumapasok sa isip natin, di ba? Mga beaches at magagandang tanawin. Pero may mas malalim pa dyan. At yan ang tanong na susubukan nating sagutin. Ano ba talagang nagbibigay buhay sa kultura nila? Tara, alamin natin. Okay, so ito yung magiging art tour natin. Uumpisahan natin sa kanluran, lilipat sa gitna, at tatapusin sa silangan. Bawat rehiyon may kanya-kanyang pambihirang kwento. Unang hinto natin, Western Visayas. Alam mo, dito ang sining parang dalawang anyo niya. Yung isa, sobrang delicate, masilang hinahabi, at yung isa naman, todo bigay, buong siglang ipinagdiriwang sa kalye. Umpisahan natin sa paghahabi ng pinya. Grabe, hindi to basta-bastang trabaho lang ha. Para itong isang forma ng debosyon. Kailangan ng napakatinding pasyensya at skill. Ang resulta, isang tela na sobrang pino at elegante. Kaya naman ito yung ginagamit para sa mga barong Tagalog. Isang world-class na yaman talaga ng Aklan. So kung ang Aklan ay may pinya, ang Iloilo naman, meron silang hablon. Galing mismo sa salitang habol o maghabe, alam mo na agad yung kwento. Kilalang-kilala to sa mga sobrang vibrant na kulay at blood patterns na parang sumasalamin mismo sa kasiglahan ng kultura ng Iloilo. Ngayon, para mas malinaw, pagtabihin natin. Sa isang banda, yung pinya ng Aklan, gawa sa hibla ng pinya, napaka-delicate, napaka-pino. Sa kabila naman, yung hablo ng Iloilo, na gumagamit ng iba't ibang hibla para makabuo ng matingkad at makulay na disenyo. Parehong galing sa paghahabi, pero ang laki ng pagkakaiba, di ba? Parehong maganda at parehong nagpapakita ng pagkamalikhain ng rehiyon. Pero teka, hindi lang sa tela umiikot ang sining dito. Ang pinakamasiglang sining nila nasa kalye, nasa mga pista. I-imagine mo na lang, yung mga nakangiting maskara ng maskara sa Bacolod, di ba? Isang sigaw yan ng katatagan. O yung lakas ng mga tambol at sayaw sa dinagyang ng Iloilo. At syempre, ang ati-atihan sa Aklan. Ito yung sining na hindi lang tinitingnan, nararamdaman mo, sinasayaw mo, kasama ka mismo. Sige, lipad na tayo sa Central Visayas. Dito naman, iba ang kwento. Kung sa West, hibla at festivals, dito ang sining ay literal na isinisilang mula sa kung anong materyales ang makikita sa isla, mula sa mga busy na shipyard hanggang sa mga tahimik na dalampasigan. Ang galing dito, yung pagiging resourceful nila. Hindi yung laging gawa sa bago, kundi yung pagbibigay ng bagong buhay sa luma. Tingnan nyo to yung mga lumang kahoy mula sa mga bahay at bangka, nagiging dambuhalang sculpture sa kamay ni Tito Cuevas, yung mga retasong bakal, nagiging powerful na abstract art, at yung mga napulot na bagay, nagiging assemblages sa kamay ni Henry Cainglet. Ang galing! At hindi lang mga reclaimed materials ang ginagamit. Siyempre, nandyan din ang kalikasan. Yung buhangin at mga durog na kabibe, hinahalo nila sa pintura para magkaroon ng kakaibang texture. Yung ratan at abaka, inelevate na into world-class contemporary furniture. Dito, ramdam mo talaga na ang sining ay konektado sa lupa at dagat. At syempre, para umusbong ang sining, kailangan ng suporta, no? Diyan pumapasok ang mga organisasyon tulad ng Viva XCon. Ito isang malaking event na nag-iikot sa Visayas para pag-isahin ang mga artist, mag-usap at mag-collaborate. Sobrang importante nito para manatiling buhay ang art scene. Okay, para sa huling hinto ng ating paglalakbay, punta na tayo sa Eastern Visayas. Dito, medyo iba yung bigat ng sining. Malalim yung pinaghuhugutan, mga kwento ng kasaysayan, ng pagsubok at higit sa lahat ng di matitinag na katatagan. Isang perfect example nito ay ang banig ng base. Diba yung banig dati pantulog lang, pero ngayon, wow! Ang paghahabi ng banig gamit ang damong tikog, isa ng mataas na uri ng sining. Ginagawa na siyang bag, wall art at iba pang modernong gamit. Patunay lang na ang tradisyon pwedeng mag-evolve at sumabay sa panahon. Bukod sa paghahabi, napakalakas din ng sining ng salita dito. Ang tawag nila sa tula sa wikang Waray ay siday. At yung mga siday ngayon, hindi lang yan tungkol sa pag-ibig o kalikasan. Matapang itong tumatalakay sa mga isyung panlipunan at mga personal na karanasan.
Pakinggan niyo tong isang linyang ito. Kahit malalaki ang alon, huwag itigil ang pagsagwan. Grabe, sa isang linya pa lang nakuha na niya yung buong diwa ng mga taga-Eastern Visayas, katatagan. Yung hindi pagsuko kahit gaano pa kahirap, napaka-powerful na mensahe. At para sa mga mahilig sa technical side, hindi ito basta free-flowing lang. Ang siday may sinusunod na struktura, may sukat, may perpektong tugma, at kadalasan 4 na linya bawat saknong. So hindi lang ito purong emosyon, isa rin itong disiplinadong sining. Okay, natapos na ang pag-ikot natin. From west to central to east. Ngayon, i-connect natin ang lahat. Ano nga ba yung common thread? Yung nag-iisang sinulid na nagbubuklod sa sining ng buong Kabisayaan. So ito yung pinaka-point. Mula sa paghahabi sa kanluran, sa pagiging resourceful sa gitna, hanggang sa mga tula ng katatagan sa silangan. Iisa lang ang kwento. Ito ay kwento ng pagkamalikhain, ng pagkakaisa, at ng tibay ng loob sa harap ng anumang hamon. Resilience, ika nga. At bago tayo magtapos, iiwan kita ng isang tanong. Habang pinapanood mo to, isipin mo, ano kaya ang kaibahan pag nakikita mo lang sa screen ng sining kumpara sa kung mahahawakan mo yung tekstura ng banig o mararamdaman mo yung bigat ng isang sculpture? May nawawala ba? O baka naman may nadadagdag? Isang mahalagang tanong sa ating digital na mundo ngayon. Maraming salamat sa pagsama.